lalaki o babae ang kaibigan ni Wendy. Wala naman siyang dapat pakialam sa bagay na yun. Magsasalita na sana si Ace para sagutin ang sinabi ni Wendy nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Excuse me, I'll just answer this call. Sabi ni Ace kay Wendy kaya naman napatango na lamang din si Wendy. Ilang saglit lang ang tawag at napabalik na naman si Ace kay Wendy. Mauna na ako, Wendy. May pupuntahan pa akong dinner. Sabi ni Ace. Sige po, sir. Ingat ka. Sabi ni Wendy sa amo at kumaway dito. Tumango naman si Ace at bumiti. Tapos ay pumasok na sa kanyang kotse. Tinanaw ni Wendy ang kotse ni Ace hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Tapos ay pumasok na din siya sa loob ng apartment. Nakita ko yon. Muntik nang mapasigaw sa gulat si Wendy nang marinig ang boses ni Jenna na kanina pa pala naghihintay sa kanya. Ano ka ba? Nakakagulat ka? Sabi ni Wendy sa kaibigan. Napairap sa kawalan si Jenna nang makita ang reaksyon ng kaibigan. Ang OA, wika ni Jenna. Nakakagulat ka naman talaga. At saka, bakit pa kasi nandyan ka? Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Wika ni Wendy. Malamang, hinihintay kita. Gabi na kasi. Wika ni Jenna. Anong mukha yan? Tanong ni Wendy sa kaibigan si Jenna. Alam kong kinikilig ka sa boss mo. Pero baka lumala pa yan. Ayoko masaktan ka, Wens. Sabi pa ni Jenna kay Wendy. Kumunot naman ang noo ni Wendy sa kanyang narinig. Ha? Nagtatakang tanong ni Wendy. Yung lalaki naghatid sa'yo kanina. Diba? Yun yung lalaking naka one night stand mo? Siya rin yung boss mo, right? At alam ko kung hakyan, Wens. Kaya binabalaan na kita. Na huwag mahulog sa kanya. Ani ni Jenna sa kanyang kaibigan. Jen, hindi ko gusto si Ace. Isa pa, naiintindihan ko concern ka sa akin. Mabait naman si Ace. Siyang nag-offer na maghatid sa akin. At alam mo ba, ani pa ni Wendy tapos kinwento ang lahat ng nangyari kanina sa office. Nanlaki naman ang mata ni Jenna habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Gosh, hindi halata sa mukha niya na ganun pala ang ugali niya. At isa pa, nagawa mo yun? Gulat na saan ni Jenna. Nanlaki pa ang kanyang mata habang nakatingin sa matalik na kaibigan. Namumula naman tuloy ang mukha dahil sa kanyang nasabi kay Jenna. Hinihiling na lang ni Wendy na sana hindi maalala ni Ace ang bagay na yun. Kasi kung maalala pa yun ni Ace, hindi na alam ni Wendy kung anong mukha pang ihaharap niya sa boss niya. Sa mga sumunod na araw ay madalas ipatawag ni Ace si Wendy sa kanyang office. May usapan na kasi silang dalawa na tutulungan ni Ace si Wendy tungkol sa paglimot sa ex nitong nanloko sa kanya. Gusto niyang matulungan ng dalaga dahil medyo apektado pa rin si Wendy sa panluloko sa kanya nang walang yanyang ex. Dahil doon ay may kumakalat tuloy na chismis na nilalandi raw ni Wendy ang kanilang boss. Alam mo ba, tanong ni Ivan kay Ace nang makapasok siya sa office ng kaibigan. Napatigil naman si Ace sa ginagawa nang marinig ang tanong ng kaibigan. Napabaling siya kay Ivan na may pagtataka. Ang alin? Tanong ni Ace kay Ivan. Hindi mo pa alam. Wika ni Ivan. Napakunot ang noo. Mas lalo lang din kumunot ang noo ni Ace dahil kay Ivan. Mukha bang magtatanong ako kung alam ko na? Saad ni Ace at napabaling kay Ivan. Narinig ko lang din sa labas. Sinichismis kayo ni Wendy, sabi ni Ivan. Tuluyan na nga napatigil si Ace at napabaling na kay Ivan na ngayon ay seryoso pa rin nakatingin sa kanya. Anong sinabi? Tanong ni Ace kay Ivan. Nilalandi ka raw ni Wendy. Kaya madalas mong ipatawag dito sa office mo. Tapos may namamagitan sa inyo. May narinig pa akong buntis ng araw at ikaw yung ama. Saan ni Ivan? Hindi nakaimik si Ace sa kanyang narinig. Galit siya dahil sa kumakalat na balitang wala namang katotohanan. At naiinis sa mga nagpakalat ng ganung balita. Naisip niya rin si Wendy kung ano nga bang ginagawa ngayon. Alam na kaya ni Wendy ang tungkol sa bagay na ito. Inatid naman ni Jenna si Wendy sa kumpanya kung saan ito nagtatrabaho. Total, malapit lang din ang pinagtatrabuhuan ni Jenna sa lugar kung saan nagtatrabaho si Wendy. Thanks, Jen. See you mamaya. Nakangiting sabi ni Wendy sa kaibigan at bumaway. Welcome, Wens. See you. Sagot naman ni Jenna. Hindi pa man nakakalayo si Wendy ay hindi pa rin nakaalis si Jenna. At may narinig silang usapan mula sa dalawang babae. Yun yung babae ni Sir Ace, diba? Saan nag-isang empleyado. Siya nga. Ang landi, diba? Ang kapal ng mukha para pumasok pa. Sana mag-resign na lang siya. Sabi pa ng isang babae. Hindi yan pinansin ni Wendy kahit na nasasaktan siya. Pero dahil narinig yun ni Jenna, hindi niya kayang palampasin ang bagay na yun. Hoy! Anong sabi mo? Nanlaki ang mata ni Wendy nang marinig ang